Bago ang lahat, puwera usog dahil ang Clippers 6-game winning streak na after manalo sa LA. Sabi nga ni Gerardo, ganito daw yung bida, nagpapabugbog muna sa una, tapos bugbog ulit sa playoffs. Kung natalo pa sa Jazz ang Clippers, baka diretso ulit sila sa losing streak dahil yung mga tinatalo ng Jazz nagkakaroon ng sunod-sunod na talo. Sa 6-game winning streak ng Clippers, nasa 39 points, 8 rebounds, 4 assists, 2 steals, 1.5 blocks, 53% sa field at 44% sa 3-point area si Kawhi. Buhat na buhat yung barkong pandigma ng Clippers. Nasa average din si Kawhi ng 38 minutes per game at ito pa yung nakakapagtaka kay Kawhi. 17 straight games na siyang wala pang namimintis na game since bumalik siya ng injury. Nakapaglaro na rin siya ng 2 set ng back-to-back game. Nakakapagtaka yun dahil hindi naman usually nangyayari kay Kawhi yun kapag galing siyang injury. Sabi pa naman niya last off-season, ito yung taon na pinaka-healthy si Kawhi. On track pa siya sa 70 games. Wag lang siya makakamintis ng nasa 3 pa. Tinawag na mas healthy si Kawhi ngayon dahil mas madalas siyang gumawa ng dunks. Sa nakaraang 6 na games, meron agad siyang 5. Mas madalas yun kumpara sa mga nakaraang taon. At tinawag pang most athletic play ni Kawhi yung dunk dito kay Klingan na 7'2 ang height. Sa 6 na games din na panalo ng Clippers, isang beses lang bumaba si Kawhi sa 30 points. Ito pa yung laban ng Portland. Based din sa mga write-ups, dati mala Jordan si Kawhi, ngayon naman mala Kobe. Magtatampo niyan si Tatum. Dahil si Kawhi lang ang pangalawa kay Kobe na merong 40-point game average sa loob ng 5 games na meron siyang 50-40-90 shooting split. Nagawan pa rin talaga ng record eh. Monster game din kay Kawhi dahil sa nakarang 6 na games, mas marami pa siyang field goal sa restricted area kumpara sa first 17 games niya. Sa unang 17 games din ni Kawhi, meron siyang 36 3-point shot. Sa last 6 games naman, meron 26. Na base kay Kawhi, dinadamihan talaga niya ang mga 3-point attempts niya ngayon. Nasa average din si Kawhi ng almost 4 out of 10 per game. Sa 6-game stretch, biglang naging free throw merchant din si Kawhi dahil nag-a-average siya ng 10 per game. Siya din ang leader ngayong season pagdating sa free throw percentage. Hindi siya magandang gawing free throw merchant dahil kapag meron siyang 10 per game hanggang katapusan ng season, automatic meron siyang at least 9 points agad. Kasabay din nun, binago di umano ni Tyronn Lue ang style ng Clippers sa offense. Mas dinadamihan nila ang 3-point shooting. Naging pang number 7 sila sa beyond the arc at number 3 naman sa 3-point percentage. Kung sa stats, ito ang best season ni Kawhi so far. Kung stats lang. Nasa 28 points, 6 rebounds, 3 assists, 2 steals, 50% sa field at 38% sa 3-point area. Meron pa siyang 96% pagdating sa free throw line. Ito yung sa buong taon. Pwede pang mahabol ni Kawhi ang 50-40-90 split kapag nagkataon. As of January 2, nasa number 11 ang Clippers, 3 games behind sa Blazers at 9 games behind sa Minnesota. So nagdagdag na lang ako ng isa para sa tiebreaker. Dati ang Pelicans ang team na outside ng top 10 ang umabot pa sa playoffs. Nagkaroon sila ng 1-12 start. Mid-season pa nakahabol ang New Orleans noon until number 9. Nanalo pa nun ang Pelicans sa play-ins noong 2022 kaya sila nakapasok ng playoffs. Ang Clippers kung ikukumpara dito sa Pelicans run, napaaga sila ng 1.5 buwan. Nagsimula kasi makahabol nun ang Pelicans nung na-trade si CJ McCollum sa New Orleans mula Portland nung first week ng February. Nawala pa nun si Brandon Ingram dahil sa injury. Sa top 6 team ng West, meron 2 teams doon ang may injury problem, ang LA at Denver. Halos maubos na nga yung player ng Nuggets ngayon. Pwedeng ma-level ng Clippers ang kanilang standing sa top 10 or kaya top 6 before March. Or kaya mid-February before All-Star. Dahil nga merong mga teams ang merong injury yung kanilang core player, yung mula number 3 hanggang number 10. Kapag nagkaroon ng 3 to 4 game losing streak, pwedeng mahabol ng Clippers yun kung magkakaroon naman sila ng 3 to 5 winning streak. Or kaya nasa 3 to 4 winning streak din, wag lang magkakaroon ng 2 to 4 losing streak. Mahahabol ng Clippers ang at least top 8 mula sa standing. Base kay Kawhi, ang habol talaga nila marating lang yung top 8 muna para masabing playoff team sila ngayon.
Ang question nga lang sa Clippers, kaya pa bang maging healthy talaga ni Kawhi sa next 3 months? Mahaba pa yung regular season. Hindi siya ngayon dumadaan sa load management. Isa pa, by February, dun malalaman ang verdict ng NBA sa Clippers at kay Kawhi. Pero malamang paabutin muna ng off-season yun eh. Ang isa pa dun, kung makakaangat ang Clippers, hindi sila manghihinayang sa first rounder na makukuha ng Thunder.